Ma'am, kayo po ay nakipag-transaction dito kay Ma'am Maleha Santos. Opo. In separate transactions po, no? Hindi po Yes. kayo parang isang transaction lang lahat, no? Opo. Okay. So, ano ba po ang kanyang trabaho? Bakit po ang dami yung similar situation dito? Yung sa akin po, kasi travel agent po ako dito sa Quezon City. Ngayon, since may travel agency, owner po siya ng travel agency sa Gensan, and then meron po kasi akong group ng Davao noong December 1 to 5. Okay, to clarify, ma'am, itong si Maleha Santos, may agency rin daw sa Gensan? Sa Gensan po. Gensan. Kasi po yung husband niya is classmate ko nung high school. Mhm. So, sabi ko sa kanya, kaya niyo bang i-handle yung grupo? Kasi since Davao, nasa Mindanao sila. Sabi niya, sige, kaya naman. Tapos yun po, binigay ko lahat yung requirements, yung request ng grupo namin. And then yung pagdating na nga po doon, nagka-problema na po kami. Kasi pagdating pa lang namin, sa check-in pa lang, tapos yung upon arrival, pag breakfast dapat, nasabi nila buffet, wala rin naman halos naman yung pagkain. So, sabi ko sa kanya, ayusin mo na yon kasi full board yung kinuha ko sa'yo. And fully paid na po siya. Bago pa kami umalis ng Manila, fully paid na siya. Sige, sabi niya. Tapos pagdating ng dinner, mas lalong grabe yung sinerve. Tapos po, siya na sinabi sa akin na nagkamali sila ng booking na instead ng 4 days, naging 3 days. Kasi ang flight dapat namin is December 6 ng madaling araw. Ang nagawa daw nilang booking is December 5 ng madaling araw. Okay. So sabi ko, since first day pa lang tayo, ayusin mo na, gawan mo na ng paraan. Kasi sa kanya naman po nanggaling yung pagkakamali. Eh. Sabi niya, sige, gawan ko ng paraan niya. Hanggang nung gabi, nagpa-follow up ako kasi nga po, mawawalan kami ng isang day for ng Mabibitin package. sila. Tapos sabi ko, nagagalit na sa akin, ganyan na. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, ikaw ang maging accountable ka dyan kasi sa'yo ko binigay lahat eh. Mhm. Kung ba yung para masira parehas yung pangalan natin, ayusin mo na. Sa hanggang umabot na po kami, nalaman na nung mga grupo ko, ganun-ganyan na. Pag nirebook namin, naabot kasi siya ng, sabi niya noon, time na yon nung first day pa lang na sinabi niya, 77. Nung inaayos na namin, 77,000 for how many people po? 21 persons po. 21 pa. Nung inaayos ko na, kasi nga parang wala na akong aasahan eh, pumapalo na siya ng 147,000. Okay. So, ganito ma'am, no, yung transaction nyo with Miss Santos was that sasaluhin niya yung Local tour, yung partner ko sa Davao. yung party na nagpabook sa inyo, no? Opo. Nakarating naman sila doon with tickets. Tapos pinapakita nila na mukhang nag-book rin sila ng mga activities siguro, food, ganyan. Substandard ang delivery, ma'am. Yes po. No? Pero nag-deliver naman ng hindi pasok lang doon sa under the contract. Yes po. From the start pa lang, ang na-approve namin sa kanya at ang binayaran ko po sa kanya is PAL ang sasakyan namin. Ang Sepa. binook niyang ticket ay Cebu Pacific. Okay. So parang nagda-downgrade siya. Yes, Dahil without any refund. para po siguro mas malaki kitain niya. Exactly. Correct? Yeah. Tapos Okay. nung huli, sabi na ng nung grupo namin, sige, i-refund mo na lang, uuwi na lang kami ng December 5. So yung third day namin na December 5, naging parang whole day na nawala yung Samal tour. Okay. So yun ang hinihingi kong refund. Tapos nung lately, sabi niya, sige, mag-i-issue ako ng cheque. Hanggang nakaalis kami ng Davao, hindi niya inabot yung cheque. Okay. So may liability kayo sa isa't isa nito. Yes. Kasi nga nag-under delivery siya, tapos nun yung cost na binigay niyo sa kanya was enough for the original package. Yes po. Hindi niya nag-deliver. Hiningi niyo po tong difference na to, yung sa Yes ano. po. Ano po ang sabi niya, ma'am? Nagbayad ba po siya? Hindi na po. Binak Ano niya po? na ako. Tapos pinost niya pa ako sa Facebook na. Ano po sinabi, ma'am, sa post? Yung pong kasing grupong yun, yung local namin sa barangay. So, sabi niya, pinerahan mo si Kap. Sabi ko, anong pinagsasabi mo? Sabi kong ganon. Tapos pinost niya ako with pangalan, yung pangalan ko nandun. Eh, hindi naman po basta ano lang ako, purok leader din po ako doon sa area namin. Okay. So sabi ko, alam mo ba yung emotional damage na binigay mo? Kasi during that day na nagkakaproblema na, wala akong ibang maanuhan sa kanya kasi ang sagot niya gagawa ng paraan pero hindi naman niya ginagawa ng paraan. Okay. So yung kahihiyan ko hanggang ngayon, syempre ang iisipin ng mga taong yun, parang kasama ko sa panloloko niya, di ba po? Okay, sige. Yung sa amin naman po is dati bumibili ako sa kanya ng concert tickets and hotel bookings kasi may discount. So after that po, nag-offer siya sa amin na mag-finance po ng tickets. Paano po yung transaction nun, ma'am? Bibili siya ng tickets in bulk? Opo.
Tas kami po yung Magbibigay magbabayad, po kayo tas ng bibigyan kapital niya sa po kanya? kami ng interest per month. So kailangan niya na ng kapital from you. So hinikayat ka niya mag-invest sa akin, bigyan mo ko ng, magkano po ang inabot ninyo? Actually, nung una pong binigay namin is 200,000. So sabi niya, bigyan mo ako ng 200,000, pambibili ko ng tickets, bibigyan kita ng percent, 20% per 20% month. Mm-mm. per month sa 200,000 interest in the form of interest po. Opo. Okay. Tapos, nung pangalawa po, umalis kami, nagdagdag po kami ng another 200. For weekly naman po yun. 10% po, weekly. At siya yung naghihikayat nito Yes na po. mag-invest ka sa akin, ganyan. Nag-offer Okay. po siya. Did she actually buy tickets? Nung una, sir. Okay naman. Meron. Bumili talaga siya ng tickets niya. No? Tapos nabenta niya, nabalik naman sa inyo. Actually, sir, kasi pag bumibili siya, hindi na namin pinapakailamanan. As long as nakikita namin na nagpo-post siya, na nagbebenta siya ng tickets, okay na kami. So investment talaga siya, kumbaga. No? Pinapakita niya na investment siya. Magpasok kayo ng pera sa akin, babalik ko kayo ng payment in the form of interest. No? So ang babalik dapat sa inyo is 20% per month. No? For how many months po ito dapat? Depende daw po sa amin kung gaano po namin katagal gusto. Paano yun? Kung 200,000 lang ang binigay ko sa'yo, Pag 200,000, sir, 40,000 every month. Kunwari, tumagal po ng kung gusto 1 year. kong habang buhay na yan. Yun nga po yung ano namin. So hindi malinaw, wala kayong contract. Meron po, sir. Kayo po, sirs, ma'ams. Airplane ticket, pati nga po credit card ko nagamit. So, airplane and concert tickets po. Opo. No? At nakikita nyo naman, sir, that she actually transacts in these na parang nagbebenta talaga siya ng... oo. Nung January to 2025 to May, okay siya. Mid-May yan na, nahinto na. Hanggang June, totally zero na ang balik. Okay. So, nagpasok kayo ng pera sa kanya tapos now, yung pinapromise yung 20% investment, hindi na bumabalik. Yeah. Did you try to claim it? Nag-letter kayo sa kanya? Yeah. Oo. Formal demand kayo sa kanya? Ano po sinasabi niya? Yung katulong lang niya na pinapareceive niya. Katulong lang receive ng mga demand letter. Katulong ko Okay. ipirma. Pero any personal communication sa inyo? Pag nasa mood siya, sasagot siya ng pabalang pa. Ano sinasabi po? Binabaliktad pa niya. O sige, magdemanda ka. Ganun. Sige, kita na lang tayo sa ganun. Abogado, meron, isasabi na rin kita. Parang, alam niyo. Parang siya pagalit. Oo, ngayon, yes. ganun. Oo. Okay. Have you ever considered going towards the path na small claims court? Next, kasi ano po may yan work eh. Kasi ako, kaya... Yes. Kaya, It will be very fast kapag mag-small claims court because you would not even need a lawyer. Kailangan nyo lang i-substantiate yung Oo. transaction Ayun, ninyo. oo. Then the court can render a judgment para po maklaim nyo yung pagkukulang. No? How do we angle this as estafa? Of course, we can angle this as estafa kapag may misrepresentation po siyang ginagawa. Diba? For example, she promised that yung proceeds ng investment nyo would go towards the purchase of tickets, concert, and flights. Pero hindi niya po talaga trinansakto, hindi niya talaga binili, hindi talaga siya nagbenta. She just misrepresented her status. Nag-misrepresent siya na may capability siyang gawin yan. Wala naman. Then it turns into a criminal case. I am the one of the coordinators po of travel agency here in the Quezon City po. Para po less stress na lang sa amin, less hassle. Yung boss ko po ay kumuha ng third party sa Jensen which is Sila, the, yung si... travel Sinamaleha. agency nga po. ano pangalan ng travel agency? M2M Travel Agency M2M, po. okay. And then, sinama po ako ng boss ko doon para to monitor lang po yung mga athletes namin. Almost 500 delegates yun, sir. Athletes? Ang Yes po. To less stress na nga po para hindi na kami mahirapan maghanap Agency na lang. caterings, shuttles, buses from airport accommodations. Kumuha po kami ng third party. Okay. Yung boss ko kumuha po ng third party. Nag-down na po kami. Nag-down na po kami sa kanya ng una 2 million, sumunod 1 million. Okay. Basta po ang contract, sir, is worth 1 million po, sir. And then po, ang nangyari po, hindi rin po, substandard din po. Like ng kay ma'am na nangyari. Did she Mga sineserve deliver on anything doon sa contract na yun? Kasi ang laking pera eh. Ayan. Yes po, ayan po ang mga sinerve niyang food, sir. Diyan naabot ang 2 million mo. Yes, sir. And then, in the next day, sir, inayos daw po. Meron po siyang... Yeah, meron- sa costing, no? Pinaproject Apo. niya yan na Meron 150. po siya, sir, mga inayos naman na foods. Hindi naman po lahat ay ganyan. In the next day po ay may mga serve naman po siya na maayos na foods po. Pero at the 1 week po namin doon ay biglang nagkaroon na naman kami ng expenses from the other hotels na kailangan daw namin isettle ng 12 noon. Pag hindi daw po namin sinettle ng 12 noon ay ikakat niya lahat ng services like shuttles, accommodations, and foods. So kami po, ako mag-isa, medyo na-depress po ako doon sa
Jensen, siyempre po ako lang mag-isa nandun. And then ang nangyari po ay yung boss ko ay nag-book na agad ng flight papunta ng Jensen para matulungan nga po ako. Dahil kinuha nyo siya as third party, reputable ba siya na travel agency doon sa Jensen? Or how did you come to know yung M2M na ano na to? In the social media, sir. Ang ganda po ng feedback sa kanya sa social media eh. Yung sa proposal na binigay niya rin sa akin, sabi ko nga, as a friend ko kasi yung husband, so parang binigyan ko siya ng opportunity kahit papaano magkaroon ng negosyo. Sabi ko, pero yung ginawa mong is grabe. Sabi ko, tapos ginagamit niya po na member sila ng PTAA, PILTOA, which is hindi naman. At saka may hindi rin- misrepresentation talaga on their part. So sabi, friend ko po yung sa PTAA president, si Sir Jason. Sabi niya, i-report natin kasi bawal yan. Ginagamit niya yung pangalan ng organization Yes, yes. na hindi naman siya member. Tapos nagka-problema ng ganyan. So yun po. Pati yung sa mga DOT, hindi rin siya accredited Okay, dun sa yung Jensen. paggamit niya ng ganyang klaseng qualification, status, no, leans towards more of criminal act na, di ba? Kasi kaya kayo nagtiwala because she guaranteed you that member ako nito and to be a member of this, I need to be a reputable travel agency. 'Di ba, na I perform my business within the standards set by this organization. So nakikita ko na, 'di ba, na this is clearly a case for estafa. Ganito, so you have separate contracts kasi. 'Di ba? We can't lump all your cases in one, unfortunately. Kasi every instance na may nagkontrata sa kanya, it becomes another criminal liability for her. 'Di ba? Himay-himayin natin. First yung sa inyo po, ma'am. You acquired her as a third party in your transaction dahil nga she represented herself to have the capacity to fulfill that contract. Yes. Diba kaya kong gawin to? So, nagtiwala ka, you gave her the right expense to do it, and binigyan kanya ng costing and everything, pero under-deliver. Yes. Similar with you, sir, di ba? In Na addition- larger scale naman. Meron pang details? In larger scale? In addition lang din, sir, hindi niyo po kami in-issuehan ng OR. Para Ah, sa wala ganong OR. halaga po. Yes po. And then yung in the last 3 days po na hindi siya nagpakita sa amin, kahit anong tawag ko, nagmamakaawa na ako, umiiyak na ako sa kanya, hindi pa kami sinasagot. In total, sir, almost 750,000 po yung hindi nabigay na services po sa amin. Okay. Yes po. So, all similar acts of fraud, no? All similar estafa to. Do you know where she resides? Andito pa ba siya sa QC? Sa Nasa Jensen? Cavite po. Bacoor, Cavite. She has a consistent address naman po. And then yung sa Jensen. Sa amin po kasi, nagkaroon kami ng parang nagkakilala lang kami nung nag-post yung isa. Tapos nabasa, nag-comment ganyan. Tapos through din, nag-connect kami. Parang ang pinaka-purpose na lang po. Kasi feeling namin wala naman na kaming masisingil whatsoever. Ang gusto lang po namin is matigilan siya sa ginagawa niya kasi continuous pa rin, like open pa rin yung M2M. May mga parating na concert tickets na naman, so ayan na naman yan. So, di ba, para lang Every po. time na may malaking concert, she solicits from the public. Yes. Was there any instance na nag-deliver siya on this? No, for example, may concert yung, ano ba recent na concert? BTS, BTS? O sige, hindi kasi ako May fan Beanie. ng BTS. Mga Beanie, sige. yan. Sabi natin magka-concert yung Beanie. Maghihikayat niya ng investment from the public. Tapos no, magpe-pay out naman for a while. Yes, Habang may nagkakahit times siya ng po. utang kasi Papakain. meron pang nag-ano eh. Papadamahin Yes. ka nila. Parang Oo, ganun. Pero okay. meron pong hindi nakakatanggap nung ticket na yon. Tapos na yung concert, hindi pa rin Ganyan sila na po. nakapanood. So meron rin sa buyer side na na-scam. Yes. Kasi bebentahan niya rin. Okay, sige. So dumadami na problema niya. I'll refer you to the Anti-Fraud Division ng NBI and also to the CIDG para we can finally know ano ba ang status itong pera na to. Gasta na ba? Most likely gasta na. Gasta na. Let me be completely honest with you. Throughout my experience in practice, no? Karamihan ng ganitong scammer, once they receive the money, they give enough para mamigay ng tinatawag naming marginal interest, yung pampa-in-love lang. Yung 10%, 10% lang, di ba? Ganyan, pangligaw lang. Tapos the rest, ginagasta. Oo, di ba? So, that's the reality of the thing. Pero of course, ang alam ko naman, what you're after really is, tumigil na siya. Yes, sir. Let alone makulong siya. Sorry, as Yeah, we of speak course. now, may naluloko pa siya up to now. Ano ang pinakabago niya na scheme? Sir, bigas. Bigas naman. Oo. Well, on the buyer's side, kung may kakilala kayo, we'd gladly want to cooperate with them kasi sa DTI naman din, we can also consumer protection laws natin. 'Di ba? Kasi we entered into a sales contract. Bibili ako ng 2 ticket sa Bini. 'Di ba? Pero wala.
hindi Pati naman yung makapanood sir, ng meron concert. din siya like yung mga Soler, Okada na hotels, room. Yung rooms. So, nagaganon she din books siya. rooms for Yes. Now, people. naiinga niya yung bibili kasi sa rack rate ng hotel mataas. Pero sa kanya para nasa 20% off ba? Mga But do ganun. they actually get to stay in these rooms? Hindi po. Marami na siyang transactions sa Pumalya. Yes, sir. Sobrang dami na. But sir, Pumutok lang you lately. said kanina yung nag-inspect kayo kung bakit siyang kukuning third party. Maganda reviews sa kanya sa Facebook. Opo. Parang nagbubus yata. Sir, ano yun Nagbubura siya ng mga negative comments doon. Tapos yung ngayon, binago niya na yung page. Parang version 2.0 na yung M2M na ano niya. Kasi marami na nga kaming nagpo-post. Attorney, nakausap po ng staff natin kanina si Maliha Santos. Oh, yes, Kaya lang, haharapin na lang daw po niya kung ano po yung maikakaso sa kanya. Pero, that's her right. Diba? opo, nakausap na rin po natin, na-endorse na rin po natin itong case nila Ma'am and Sir sa tanggapan po ni Police Major Helen de la Cruz, yung Yeah. CIDG po. Ang pagkakarinig ko, marami pa po kayo today sa studio. Opo, yung iba kasi, like yung iba nasa work, tapos yung iba nasa abroad na. Opo. Ayan, di ba? Pero willing silang makipag-cooperate. Yeah, pero we can start the investigation kung saan papasok tong class of estafa, kung large scale or syndicated ba to, if she's working with other people, 'di ba? I'm sure hindi lang naman one man operation to eh. Yung family niya. Yeah, no. So maybe syndicated or large scale estafa ang makakaso natin sa kanya to prevent the possibility of bail, 'di ba? So again, sa lahat ng may pending negotiations or transactions with M2M Travel and Tours and its proprietor Malaya Santos, the information is here in this program. Kung gusto niyo ipagpatuloy, go ahead. Good luck. But andito sa amin yung mga tao ngayon. And ma'am, our staff will endorse you po. Thank you po. And I'll personally see to it na gagalaw yung mga tao natin sa CIDG and NBI to help Thank you, sir. At the very least, kung hindi ko man mapaglaban yung nakuha sa inyo, mapaglaban man lang natin na matigil Yes, sir. yung ganitong Yun talaga. klaseng business activity. 'Di ba? Kompleto naman nata dokumento ninyo, Yes. no? Especially yung evidence of transfers, yung pagbayad nyo sa kanya and pictures ng non-delivery niya, that would be very instrumental. So, ayun, no, sa lahat ng hinihikayat, mag-invest, sa lahat ng hinihikayat, enter into any transactions na mabilis ang kita, ingat po. Di ba? It's tempting, I know. It's very tempting. Hindi ko sinasabing perfect ako mag-analyze ng business proposals, pero kaya hindi po ako mayaman ngayon kasi sobrang ingat ko magpasok ng pera ko sa lahat. Too careful, in fact. Ayoko eh. Marami manloloko po. Nasa hard mode tayo kasi nasa Pilipinas tayo. Di ba? Masyadong matalino ang Pilipino po. Di ba? Maraming katulad ni Ma'am Malaya Santos na magaling mag-represent ng sarili nila. Yun na lang sasabihin ko. Na ang galing mag-propose. Again, possibility of syndicated or large-scale estafa ay kakaso natin sa kanya to ensure that no bail. Muna, that she will have to enter into a petition for bail para we can be guaranteed na tumigil-tigil na. Yes, sir. Diba? Thank you po. Samahan po namin kayo, both to the NBI and the CIDG so that Thank we you may po. proceed. Thank you po. Thank you.